Hello, magandang araw. Mag-share po ulit ako ng isang Bible verse para po mag-encourage po sa atin at para po ma-feed po tayo ng Word of God. Ang verse na ito ay galing po sa John chapter 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Napakagandang pong verse po, pero meron pong dalawang tinutukoy po dito, no? Isa pong thief at isa pong I. Ang I po dito is si Jesus Christ. Sabi po ni Jesus Christ, He has come that may have life, that we may have life and have it more abundantly. So ang buhay po na gusto po na ibigay po sa atin ni Hesus Kristo ay hindi lamang po buhay na normal, kung hindi po abundant life. Ito po ay everlasting, rich, and satisfying life, full of His love, of His grace, of His peace, of His joy, of His wisdom, forgiveness, and everything po na pwede po nating makuha po sa paniniwala po natin kay Hesus Kristo. Makukuha lamang po natin ito kapag tayo po ay naniniwala po kay Jesus Christ po, no, sa kanyang kabutihan at nag-uumapaw po ng pag-ibig, sa kanya pong ginawang sakripisyo po para po sa kabayaran ng ating mga kasalanan at sa kanyang pagkabuhay na muli. Kasi po kapag alam po natin to, na tayo po ay perfectly loved and forgiven po by His finished work at the cross and resurrection, magkakaroon po tayo ng peace of mind. We have peace with God and we have peace of mind and heart. At kapag may peace of mind tayo and heart, kahit anuman pong problema ang dumating po sa atin, tayo po ay may peace. At kalaki po ng peace na to, meron po tayong love, meron po tayong joy, at meron po tayong righteousness po na hindi po nanggagaling sa atin, kundi po nanggagaling po kay Hesus Kristo. At ang kaaway naman po na sinasabi po dito sa verse ay pumunta para po mag-steal and to kill and destroy. Ano po ang kaya niyang i-steal? Yun po yung steal na buhay na walang hanggan na gustong ibigay ni Hesus Kristo para sa atin. Kaya naman po ang kaaway po ay gagawin po niya ang kanyang magagawa para po ang mga tao ay hindi makakilala at hindi makatanggap kay Hesus Kristo at hindi malaman ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan na kanyang ino-offer. At sa mga nakakilala at nakatanggap naman po kay Hesus Kristo na gagawin rin po ng thief or ng enemy ang kanyang magagawa para po i-steal po yung peace, love, joy po na nananahan na po sa ating puso. At paano niya po ito gagawin? Yung word po na narinig po natin or nag-grows na po sa ating puso, itatry niya po itong steal sa pamamagitan po ng pag-a-accuse or pagko-condemn po sa atin. Halimbawa po may mga nangyayari po masama sa ating buhay. Ang gagawin po ng kaaway iisipin niya na dahil galit sa atin ng Diyos or dahil nagkasala tayo, ituturo niya po sa ating sarili ang ating mga pagkakamali. Iko-condemn niya po tayo. So sasabihin niya, ayan, kasi nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka naman gumawa ng mabuti, hindi ka na naman nagsimba, hindi ka na naman nag-pray, hindi ka na naman nag-devotion, kaya yan ang nangyayari sa'yo. Iisipin niya na galit sa atin ng Diyos para po tayo mas lalong lumayo sa Diyos. So kung meron po tayong mga accusations or condemnations po na itinatanim ang kaaway sa ating isip, balik lang po tayo sa ginawa po ni Hesus Kristo para sa atin, yung complete forgiveness of all our sins sa pamamagitan po ng kanyang finished work at the cross and resurrection. At alalahanin po natin na there is now therefore no condemnation in Christ. So we are perfectly loved, we are forgiven, and we are righteous in Christ. Kaya po para po to combat po yung mga accusations o mga condemnations po sa ating isip, we should continue to grow in grace, in faith, in the Lord, in His perfect love and grace sa pamamagitan po ng pagbababad po, no, at pag-feed po daily ng kanyang mga salita, ng kanyang mga kabutihan. Kasi ang kanya po mga salita, ang katotohanan, at ang mga salita po ng kaaway, condemnation po ay kasinungalingan. Yan po ang isang scheme ng kaaway, kundi ang mang-condemn at mang-akusa. Kaya po ang mga tao po marami pong na-anxious, na-depress, na nalulungkot at nakakaisip po ng hindi maganda po, no, dahil magulo na po yung kanilang isipan, nagkakaroon na po sila, nag-overthink na po sila na kung ano po yung mga pwede pang hindi magandang mangyari. Yan po ang scheme po ng kaaway. Kaya po tayo po kapag may accusation, i-reject natin, i-rebuke natin in Jesus name at i-charge po natin sa cross
na ito po ay inakunan ni Jesucristo ang ating mga pagkakamali at mga kasalanan, past, present, and future. Inakunan ni Jesucristo ang lahat ng parusa at curses po sa ating mga kasalanan para po tayo magkaroon ng peace of mind and heart at mabuhay po ng masagana po ng puno ng kanyang pagmamahal at pagpapala. Ang buhay po na gustong ibigay sa atin ni Jesus Christ po ay rich and satisfying life. Una po yung sa atin po sa puso po, no? At kapag meron po tayong peace of mind and heart at meron tayong rest sa Kanya at love, magpa-follow na po yung mga added blessings po, no? Kahit yung materials. Sabi nga po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all other blessings shall be added unto you." Kumbaga, una po natin isik yung kanyang kingdom, yung peace, love, and joy, and His righteousness po, yung righteousness po niya. Hindi po yung own righteousness natin, and all other blessings will be added into us. God bless us po, and hopefully, na-encourage po tayo sa Bible verse at patuloy po tayong maniwala at manalig kay Jesus Christ. God bless and Amen.